Mga kababayan, pinalagan ni VP Sara yung sinampa sa kanyang kaso. At ang kaso ni VP Sara ay parang inciting to sedition. So parang naghihikayat daw si VP Sara na lumaban sa bangag administration ang taong bayan. Hindi. Mabuti hindi natatakot si VP Sara sa ganito. Kasi kayo, ng mga gustong pumunta ng EDSA or Mendiola, tinatakot kayo ng mga double agents na huwag nating kalabanin ang bangag administration, magtiis tayo hanggang 2028. Ang totoong laban nasa 2028. Pagtiyagaan natin hanggang 2028 ang adik at magnanakaw at mambubudol at tamad at puppet, right? Oh, yun ang narrative ngayon ng mga iboto natin ang kapatid ng adik. What the heck? Baka ma-demonetize ako. Pero si VP Sara hindi natatakot. At ito nga yung ito yung panggimbal din ng mga ng 'di ba ng administration sa mga kritiko na ang ikakaso sa iyo hindi lang purveyor ka ng fake news at libelous at may mga slander statements ka, kundi ikaw ay nag-i-incite ng sedisyon. Oh, na ang mga tao ay lumaban at mag-aklas laban sa gobyernong deserve nyo naman talagang sipain. Ano ang dapat nyong gawin? Yan ang itanong nyo, mga kababayan. Yan ang itanong nyo sa mga double agents na naninira lalo na sa akin. Ano ang solusyon natin para matapos? Yun ang i-message nyo or i-comment nyo. Ha? Hoy Jollibee, hoy bida-bida, hoy female TP. Ano ang solusyon natin at ano ang gagawin natin para matapos na ang pamumuno ng isang puppet at ng isang adik? Tingnan natin kung anong isasagot niya. Kailan? Tanungin nyo rin ang time frame. Kailan dapat matapos ang pamumuno ng isang mambubudol at adik? 2025 ba? Ngayon bang Mayo, kailangan wala na siya? Or June 30, sakto ng 3 taon niya, dapat ba nasipa na yan? O 2028? Baka wala na nasa mga, read between the lines, mga kababayan, nasa message na mismo ni VP Sara, baka wala ng Pilipinas sa 2028. Maraming meaning yan. Baka mamaya wala na kayong pera, hikahos na kayo, naging narco country na kayo, pinamunuan na kayo at binabaha na kayo ng droga at ng mga kriminal. Wala na. Baka mamaya, dahil nga ganyan na, lawless na ang Pilipinas, pag-aagawan na ang Pilipinas ng China at US. Hindi papayag ang US na maangkin ng China ang Pilipinas. Baka nga pinapalabas lang nila na gusto tayong i-invade ng China, pero ang totoo gusto ng US na maangkin ang Pilipinas. Yung iba gusto yan para wala ng visa-visa pag pumunta ng US, pag naging state na ng US ang Pilipinas. Baka gumanda ang takbo. Kailangang masira, madiskaril ang bansa natin para ma-invade tayo ng US ulit. Okay lang under Trump siguro. Pero yung mga nasa deep state na gumagawa ng paraan para ang Pilipinas madiskaril, dyan na kayo papunta. Anong klaseng bansa, ang pinamumunuan ng lulong? Lulong na nga rin daw ang pinsan ni Amy I think ang tinutukoy niyang lulong ay si Tambaluslos. If na Tambaluslos, ay no less than the DOJ secretary na si Boying. Di ba galit daw siya sa lulong, di lang niya mapangalanan. Yun yung campaign ad ni Amy, di ba? Galit ako sa lulong, inaapakapakan pa niya yung buhaya. Puro buhaya ang nasa Pilipinas. Tapos yung leader niyo, lulong din. Saan kayo papunta? Paano nila kakalabanin ang mga sindikato ng droga kung sila consumer? Malay nyo, hindi lang consumer. Baka part pa nga ng sindikato yan. Baka wala na kayong Pilipinas sa 2028. Bukod sa kayo ay naging narco country na, mga zombie na at puro addict na ang mga Pilipino, ultimo kapitbahay ka mag-anak niyo, lulong na rin.
Lalong-lalo na yung mga kamag-anak ng OFWs, wala kayo sa Pilipinas, wala tayo sa Pilipinas, at habang hindi natin nakikita yung paglaki ng mga bata, baka nayayaya na ng mga kaibigan at barkada sa paggamit ng droga. Or isabak kayo ni Marcos Jr. sa gera. Ha? Isang nuclear weapon lang, mga kababayan. May mas advanced pa na gamit ang mga malalaking countries. Hindi lang nuclear weapon meron sila, bura ang Pilipinas na yan. Sige, nagsisiga-sigaan yung addict na yan. Alam nating may pera sa giyera. Okay? Piti ba? Ay, mga ganid eh. Pati Netflix at kung ano-ano pa. Pati Lazada, Shopee. Ha? Dadagdagan nila ng buwis. Pipigain nila kayo, sasairin nila ang dugo ninyo, mga linta, ang mga ito nakakapit sa pwesto. Uubusin nila ang dugo ninyo at pera. Kung kaya nilang kamkamin, kahit 5 duling kakamkamin ng mga demonyong ito. Sobrang ganid kasi mahal ang kanilang bisyo. At sakim naman ang kanilang angkan ever since. Ha? Saan kayo pupulutin? Mabuti na lang ang ating Vice President, kayang pumalag at hindi ko alam, sana po ipag-pray na lang natin ang ating ating pangalawang pangulo na huwag itong Diyos ko gagawin ang lahat ng mga demonyong politiko na kalaban ngayon ng mga Duterte at wala nang no less than the Aranetas, the Romualdez and the Marcoses. Siyempre ang iba magkukunwaring kaibigan, alam niyo naman, no? Ang demonyo ay magtatago sa pinakamaamong mukha ng anghel. Minsan yung mukha ng anghel na yun, retokada. Magkukunwaring kaibigan ang mga demonyo. Makapanlin lang at magtagumpay. Okay? So eto nga po, nagsampa ng kaso kasi ang DOJ na mukhang lulong kay VP Sara, ni-rest baka ni VP Sara. Nag-counter affidavit din ang Vice President. So kailangan nating ipagdasal ng matindi ang ating pangalawang pangulo kasi isa siya sa nakikita natin na hope natin, di ba? Or pag-asa natin, siya at ang kanilang pamilya ang nakikita nating pag-asa ng Pilipinas at sana may mga lumabas pang mga apelyedong at angkan ng mga mabubuting leaders, ang mga Magalong, ang Marcoleta, di ba? Yan. At kung sino pang matitino, sana dumami sila. Even the Gomezes, Richard Gomez, Lucy Torres Gomez, yan, kinakikitaan natin ng potential, hindi ba? Sana may mag-emerge pa, hindi lang Duterte. Dahil hindi nyo deserve dyan sa Pilipinas ang ganyang pamumuhay. Kami pong mga nasa abroad, ang saksi, iwan na iwan ang Pilipinas. Sobrang iwan na iwan kayo. Ang ganda ng aming transportation dito, ng communication, ng internet and computer technology, advanced, mura. Malinis ang bansa na kinaroroonan ko, maunlad, 'di ba? Kayo diyan sa Pilipinas hindi kayo makapagpayaman ng mabilis. Baka 'di ba? Sino nga yung nagsabi kahapon? You are just a one hospital bill away from poverty or something. Ibig sabihin parang ganoon. Ang ibig sabihin may isa lang na ma-ospital sa inyo. Balik kayo sa lusak or whatever. Wala. Balik kayo sa poverty or lalo kayong mamumulubi kasi nga sa mahal ng hospital bills. I think isang doctor, baka si Dr. Eric Mata yung may sabi. No? May isa lang na magkasakit. Totoo yan mga kababayan. May isa lang na magkasakit sa atin ng malubha. Ang lahat ng ipon kung meron man, ubos. Yayaman lang ang mga doctors at mga hospitals. Kasi nga, miski PhilHealth nyo, kinunan. Ha? Kinuha ang 90 billion. Tapos zero budget ngayon, tapos pinagmamalaki ng mambubudol na kapatid ni Mangga na, ay, gagandahan pa namin ang serbisyo ng PhilHealth at yada. Paano yung gagandahan niyo yung binigyan ng budget, kinuha niyo pa ang pera? It's long overdue, dapat nang masipa sa pwesto ang hayop na yan. Look, VP Sara files counter affidavit in Department of Justice. So hinarap ni Vice President ang media at ang Department of Justice sa Manila kanina after filing her counter affidavit in response to complaints of inciting to sedition.
karapatan nating lahat na questionin ang mga pinapakain natin na nasa pwesto. Pera natin ang kinakain at ini-enjoy ng mga hayop na yan at mukhang babiyahe pa na naman papuntang Malaysia ang adik na yan at may nunal sa paa na si Magellan Jr. Ha? Ang sarap ng buhay ng lintian na yan, naka-private plane pa. Tapos kayo, hirap na hirap ang buhay dyan sa Pilipinas. Hindi nyo yan deserve. Okay? Yang ayuda na yan kakapurat. Dapat nga dyan regular. No? Siguro monthly dapat merong ganyan. Dapat naman talagang ibalik sa inyo ang pera ng Pilipinas kasi pera natin yan. Pero bago kayo bigyan ng ayuda, dapat unahin ang lahat ng mga kailangan nyo dyan. No? Palakasin ang internet, dapat publicly owned ang water concessionaires, ganyan, or di ba yung nagsusupply ng tubig sa inyo dyan, even kuryente, internet, kung ano pang pangangailangan nyo, kakalsadaan, hospital, schools, lahat ng needs nyo, no? Even yung pagkain para mura, dapat may subsidy ang mga farmers. Wala. Ang solusyon ni Marcos Jr., mag-import na mag-import. Ang puki ng ina. 3 taon na kayo nagtitiis. Hanggang kailan? Hanggang 2028? Baka mamaya hindi pa matapos hanggang 2028 ang term ng yawa na yan. Baka makalikot nila through PI ang konstitusyon. Good luck sa inyo. Sasabihin na People's Initiative ito kagustuhan ng taong bayan na baguhin ang konstitusyon. Kasumpa-sumpa. Alam nyo, hindi lang kaso or pagpapakulong ang deserve ng mga yan. Huwag nyong pagtiisan yan. Hanggang 2028? Baka lumagpas pa ng 2028 ang mga yan. Hindi lang kulong, ha? Ang deserve ng mga yan. Or exile. More than that. Kung pwede lang pagtatanggalin ang kuko niyan, no? Araw-araw, putulan ng daliri, kamay ng mga makakating kamay at paa. Tanggalin ang tenga, ilong lahat. Hilahin ang buhok. At lahat ng dapat hilahin, baliin, gawin. Diba? Huwag mo nang utasin. Pag inutas kasi, sarap na, diba? Nasa kabilang buhay na. Hindi tayo makakapaghiganti. Diba? Hagupitin, 1,000 cuts. Kung kinakailangan, 1,000,000 cuts. Ang deserve ng mga demonyong mga magnanakaw na ito na nanlinlang sa atin. The complaints stem from allegations that, sedition at saka grave threats daw. Kasi yung pagbabanta ni VP Sara na ipapapatay niya yung 3. Hindi ba deserve na ipapatay ng 3? Kasi may isang puppet, may isang babaeng hindi binoto, pero siya ang presidente, at may isang pinsan na nakikipagpaligsahan sa pagkamkam. At pumoprotekta para hindi ma-impeach yung puppet. Ha? Hindi ba nila deserve na pagbantaan ng Vice President? So yun daw, the complaints na yon, yung grave threats at saka sedition na sinampa kay VP Sara or inciting to sedition, ay nag-ugat from the allegations that she plotted to kill the president, diba? Kill President Niwi and other members of his family, yung dalawa nga. Yung dalawang sabi ni Mangga ay nagmamaniobra sa Pilipinas. Ano ang sabi ni VP Sara? Conditional threat yun eh. Kapag may nangyari sa kanyang masama, kailangang patayin yung 3. Yung 3 presidente. The triumvirate, the powers that be. Lumabas na rin. Nadulas talaga si Mangga. So, nagbanta lang ang Vice President na kapag may nangyari sa kanyang masama, utasin yung 3, may inutusan na siya. Sinampahan na ng inciting to sedition. At banta raw sa buhay ng 3. Balat sibuyas much. Ngayon, nagsampa si VP Sara ng counter affidavit. Sinampahan din niya. Yung DOJ yata. Ay, hindi. Yung NBI. Kasi NBI yun eh. Yung nagkaso kay VP Sara. Maybe we could listen sa sa sinabi ng kanyang spokesperson. Nag-file lang po ang ating Vice Presidente, nagsubmit lang po siya ng kanyang counter affidavit laban doon sa complaint na inihain ng NBI. Okay lang ba sir malaman yung laman? Well, we will not discuss na po muna yung aming defenses, so we don't want to preempt. And out of due respect na rin para po ma-appreciate ng walang mga outside influence ng mga prosecutors Last natin. na po on my end. Kung alam si VP ngayon na hindi naman ina-expect, may we know the reason po? Consistent lang naman po ang ating Vice President. Parati naman po niya sinasabi noon na haharapin naman talaga niya sa mga tamang venue, yung mga binabatong mga accusations laban sa kanya, which ginawa niya today.
So sa papaanong paraan kaya natin matutulungan si VP Sara mga kababayan? Kasi itong pagsampa ng kaso sa ating Vice President, nakakaubos to ng resources. Wala na nga siyang confidential funds, 'di ba? Tapos yung mga satellite office niya as Vice President ay mukhang sinara na yung iba dahil nga kulang sa pondo. Sasampahan pa ng kaso, magastos 'to mga kababayan, eh, 'no. Uubusin or sasairin ang resources ng Vice President, ng pamilya nila kasi pera 'yan. It involves money 'pag nagsampa ng kaso at 'di ba, magka-counter affidavit. Also, abala sa ating pangalawang pangulo ang harapin din ang mga ikinakaso sa kanya. Ganito siya gipitin ng 3 demonyo na kamag-anak ni Amy. Ano ang dapat nating gawin para matulungan ang ating Vice President? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.